Welcome to K-Catalog. Level 4, Unit 4, Culture and Information part na po tayo, page 58 to page 59 ng textbook. Title ng passage natin is 성년의 날. This one, Coming of Age Day. So, yung nal natin dyan is day, or pwede din namang Adulthood Celebration Day. First sentence tayo. 예로부터 한국에서는 아이가 성년이 된 것을 기념하여 축하하는 행사를 가졌다. Since ancient times, Koreans have held ceremonies to celebrate when a child became an adult. Dati daw, kahit dati pa sa Korea, kapag ang bata ay naging ganap ng adult. So they are having an event to celebrate. 과거에는 관리에 계리에라는 의식을 행했는데 남자는 15, 20세 사이에 상토를 올리고 여자는 15세가 되면 미녀를 꽂았다. Anong sabi dyan? In the past, there were traditional ceremonies called 관리에 for men and 계리에 for women. Men between the ages of 15 and 20 would tie their hair in a top knot, and women at the age of 15 would put a hairpin in their hair. Okay, so dito yung guanye na tinatawag para sa mga lalaki yon. So kapag ang edad nila is between 15 to 20, they are tying their hair pataas, no? So kung nakapanood na kayo ng mga traditional or historical drama, no? So yung mga adult na men doon, yan. So nakatali yung buhok nilang ganyan pataas. Okay? Tapos, sa mga babae naman, ang tawag ay gyerye. Pag ang edad nila ay sumampa na ng 15, so kapag nag-15 years old na sila, pwede na silang maglagay ng binyo sa kanilang buhok. So kapag nakatali yung mga buhok ng babae, di ba sa likod, no, may nakaband na ganyan, tapos may pin dito. Ayan. Tapos depende sa kung ano yung style ng pin. Minsan may pasabit pa yan dito. Okay, so anyway, this is what you call binyo. 이 의식을 가지면 성인으로 인정을 받았다. After this ceremony, they were recognized as adults. So after nilang gawin yung ganyan, no, yung pagtatali ng buhok para sa mga lalaki, and then paglalagay ng binyo or pin para naman sa mga babae, yan na yung pag-recognize sa kanila bilang ganap na adult. Next, second paragraph tayo. 현대 한국에서는 매년 5월 셋째 월요일을 성년의 날로 정하여 만 19세가 되는 젊은이들이 성인이 되었음을 알린다. In modern Korea, the third Monday of May is designated as Coming of Age Day, when young people who turn 19 are officially recognized as adults. So kung dun sa first paragraph natin, yung old ways to recognize kung adult na yung isang tao or hindi, dito naman sa second paragraph is yung modern way. So sabi nga, no, dito sa Korea, every year na third Monday of May, yan yung naka-designate na araw for Coming of Age Day. So para sa mga tao na 19 years old na. So kung sa atin, 18 years old ang adult age natin, sa kanila dito is 19. 그렇지만 요즘은 성년의 날이 오면 특별한 행사에 참여하는 사람보다는 친구들끼리 선물을 주고받으며 축하하는 사람들이 더 많다. So, sabi dyan, kung dati daw, parang big event, no, yung pagiging adult, parang may mga ceremonies pa na ginagawa. Nowadays, simpleng pagbibigay na lang ng regalo sa kaibigan mo na naging adult na, yung ginagawang celebration. Okay, so yun po yung sabi dito sa sentence na to. Okay, and then, punta tayo sa third paragraph. 만 19세가 되면 성인으로서 권리와 의무, 책임을 갖게 된다. 사bi, at the age of 19, one gains the rights, duties, and responsibilities of an adult. Okay, so kapag ikaw ay naging 19 na dito sa Korea, as an adult, magkakaroon ka ng rights and duties, and at the same time, responsibilities. 음주나 흡연이 가능하고 부모의
동의가 없어도 결혼할 수 있다. Sabi, pwede ka nang uminom. Okay, so to drink alcohol. And then, 흡연, to smoke. So, pwede nang manigarilyo, pwede nang uminom ng alak. And, kahit walang consent ng mga magulang, pwede nang magpakasal. Okay? So, kasi nasa, right age ka na, adult ka na eh. Next, 신용카드와 휴대전화도 자신의 이름으로 가질 수 있고 사업자 등록도 할 수 있게 된다. Tapos, syempre, pwede ka na mag-apply for credit card and yung phone mo under your name. Yan. And, pwede ka na rin mag-register ng business mo. Okay? 할 수 있는 것이 많아지면서 법을 지키지 않았을 때의 책임도 커진다. So, yung last sentence, ang sabi, as the number of things they can do increases, so does their responsibility for obeying the law. So, habang dumadami yung mga pwede mong magawa, syempre, yung mga responsibilidad mo para i-follow yung mga batas ay lumalaki din, no? So, dito tayo sa questions. 한국에서 성년이 나를 어떻게 변화했습니까? Okay, so saan natin makikita yung sagot sa number 1? Okay, nasa paragraph 1 and paragraph 2. Okay, so kung dito sa paragraph 1, kailangang mag-celebrate, okay, gamit yung ceremony na Guanye and Gyerie. So, nowadays, nagbibigayan na lang ng gift, no, between friends. Okay? And then, number 2. 성년이 되면 갖게 되는 권리와 의무는 무엇입니까? So, ano-ano? Okay, ang magkakaroon ka pag ikaw ay adult na. Anong rights and duties? So, nasa third paragraph natin yan. Okay, so this one, no? Hindi ko na isusulat, no? Ano ko na, since level 4 naman na tayo, no? You can just make your own sentences. And, ang mahalaga is saan kukunin yung sagot. Ayan. tapos, yung last one, 여러분 고향에서는 성년이 된 것을 어떻게 기념합니까? So, sa iyong lugar naman, paano sineselebrate ang pagiging adult ng isang tao? So, katulad nga nung sa writing part natin, no, yung binanggit ko doon is yung sa babae, yung debut. Yan, or debut sa atin. Okay, so ano pa? Meron pa bang ibang paraan para i-celebrate yung ating coming of age day? So, yun yung ilalagay nating sagot dyan. Sa ating vocabulary check, 결혼식장, wedding hall, 신랑, yung ating groom, 신부, bride, 주례, yung ating wedding officiant, 사회자, yung host or MC, 하객, wedding guests, yung mga bisita sa kasal, 축의금을 내다, to give congratulatory money, 피로연을 하다, to go to the reception. So, after nung wedding ceremony, no, reception na. And then, 패백을 하다, ito yung ginagawa ng bagong kasal na pagbati dun sa magulang nung groom. 장례식장, ito naman is yung funeral home, okay, or yung funeral hall. Diyan ginaganap yung lamay. 빈소, so this one is yung mortuary. Okay? Tapos, gowin, yung lumisan or pumanaw. 영정, ito naman yung picture, tama ba? Or portrait. Yan. Nung lumisan. So, yan yung nandun sa, may mga bulaklak dito sa harap. Tapos, yung picture nung pumanaw. Okay? And then, 초문객. So, ito naman yung mga nakikiramay. Okay? Mourner. Tapos, ito namang sangju. So, ito naman yung nag-host ng funeral. So, sila yung family nung namatayan. No? Usually, ang host is yung pinakapanganay or pinakamatandang lalaki sa family. Kung ikaw ay pinakapanganay na anak, tapos ang namatay is yung father, so ikaw yung magiging host. Next, 초문하다. So, this one is to pay respect, no? Kapag ikaw ay pupunta sa funeral, ito yung pakikiramay.
조의금을 내다. So, to give yung parang sa kasal, kung may congratulatory money, ito naman yung pera na ibinibigay mo, paabuloy, kumbaga sa Tagalog. And then, 상을 당하다. So, kapag ikaw yung namatayan, no? 상을 당하다. To experience or suffer a bereavement. 상복을 입다. To wear mourning clothes. Okay, kapag pupunta sa funeral homes, no? Yung mga sinusuot na damit. And then, mudokta, sobrang init, super hot, very hot. Donggi, dalawa yung pwedeng ibig sabihin nito. Yung una is same time, okay? So, pwedeng same time kayo nag-move at the same time or same batch kayo, okay? Magkasabay kayo na pumasok sa isang company. So, pwede din yung donggi na word doon. And another meaning is yung motibo, okay? Ano yung motive or reason bakit mo ginawa yung isang bagay? And then, 승진하다, to be promoted. Okay, tapos, we have here, 유창하다, to be fluent. 촬영하다, to shoot or to film. And then we have 과로하다, to overdo or to overwork. 우울증, depression. 혼인서약, wedding vows. 축가, ito yung kinakanta kapag pwedeng ceremony. So, kung sino man yung kakanta, mag-offer ng kanta dun sa couple. And then, 멸세하다, ito yung honorific form ng tsukta, no? Pag pumanaw na or lumisan na yung isang tao. 멸세하다. And then, samga, so this one is, literally, ibig sabihin niya is to be humble or to refrain. So, kapag pupunta ka sa lamay, di ba, usually you have to refrain from saying kung ano-ano. Yan. So, this one is to show yung iyong respect, no, sa pakikiramay. And then, 명복을 빌다, ito yung expression na ginagamit kapag nakikiramay ka. So, parang rest in peace. Yan. And then, 백일 잔치, 100 days, celebration ng baby. 돌잔치, first birthday. 회가변 or 환갑잔치, this one is 60th birthday. 고희연 or 칠순잔치, 70th birthday. So, lagay natin yung mga numbers na lang. This one is first. 백일, 100 days. Next one, 장래를 추측하다. 추측하다, to guess, and then yung 장래 means future, no? To guess the future. Ito yung ginagawa ng baby, no? Kapag sa first birthday party niya, yung hahawakan niya yung kung ano yung nasa harap niya. Tapos, yung mga birthday guest, hulaan nila ano yung pwedeng maging hawakan or future ng bata na yun. 장수를 기원하다, to wish for a long life. 자리를 빛내다, to brighten up the occasion. Tuljabi, ito yung tray kung saan nakalagay dyan yung mic, stethoscope, o kaya yung sinulid, kung saan doon pipili yung baby, no? Ano yung hahawakan niya. So, sa first birthday party ng baby yan. 치르다, so ibig sabihin yan is to conduct or to perform. 감격하다, to be overwhelmed, to be moved emotionally. Matouch, ayan. And then, punjuhada, this one is yung schedule ay hectic. And then, 효도, filial piety, deep love sa mga nakakatanda. Okay. Deep love and respect sa elders or parents. And then, 청겹다. So, this one is yung ating pagiging affectionate. Yan. Or warm-hearted. Yan. So, muntik nang maging harm. Warm-hearted or affectionate. Okay, so that's for the vocabulary review ng Unit 4, Level 4. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.